So, itong mga vloggers, usually mga DDS yan eh. Vloggers and vloggers, mga nagsusulat at saka nagba-vlog or nagbi-video. Nagsusulat at nagla-live. Inilista ang kanilang mga pangalan. Updated na nga daw yung listahan. At ito daw na mga vloggers na ito ay mukhang mga vloggers na kakasuhan. Kasi recently, di ba, si Gibo Teodoro, parang sinabi niya na merong mga propagandista ang China sa Pilipinas. May mga pro-China daw na mga vloggers na gumagawa ng kwento na ang China daw ay mabuti at masama daw ang ginagawa ng mga opisyales ng Pilipinas. So dahil daw sa mga sinasabi ng mga vloggers na ito ay napapagmukhang mabait ang China at masama ang mga public servants natin or mga leaders natin. So balak pong kasuhan ang mga vloggers. Yun ang balak ng DND, di ba? Kasuhan ang mga pro-China vloggers. And then nilabas naman ng isang ensaymada vloggers yung listahan ng mga vloggers na DDS, mga Maka Duterte at critic ngayon ng administrasyong Marcos Jr. So, ang sabi ni Miss Sass, hindi lang yung listahan ng kakasuhan, mukhang ipapa-Percy Lapid pa ang mga pangalan na yun. Luckily, walang yung prinsesa doon kasi maliit lang naman ang channel natin. Pero hindi pa nga daw yun, although updated na daw yung listahan ng mga personalidad na yun, ay may iba pa daw na dapat isali sa listahan. So, salamat na lang, maliit ang channel natin, hindi tayo banta sa kanila, di ba? Pero kumusta naman yung iba pa dyang malalaking channel? So, mag-iingat po talaga dahil parang ayaw ng administrasyon ngayon na pinupulaan sila. Wala kasing pumupula kundi kami lang ng mga vloggers mga DDS vloggers and bloggers. Ang media ngayon mabait na sa kanila, sambang-samba na, 'di ba? Hindi na critic ngayon ni PBBM ang media. Dati ang tawag kay PBBM anak ng diktador, anak ng pasista, 'di ba? Anak nung mapang-aping rehimen ng Marcos, 'di ba? Ng tatay niya ganun. Kurakot daw, mandarambong, whatever, lahat na. Tax evader pa nga. Ganun i-define si PBBM ng mainstream eh. Lalo nung panahon ng elections, ngayon mabait na sila. Hindi ko alam kung bakit sila bumait. Takot ba silang ipatumba? Kasi si Percy Lapid noon, bumabatikos, tumba eh. Ito kaya ang kahihinat na ng mga DDS vloggers. Pero bukod dyan sa listahan na yan, na di umano ay baka ipatumba nga, or mga pro-China, may nagsabi na ang mga vloggers na ito na nasa listahan, mopera sa Hunyango, na tumabi pa talaga kay VP Sara. Itong mga vloggers na nasa listahan ay binabayaran daw ng 300,000 a month. Diyos ko po, anong mga invento ito? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman nagkakagulo yung mga nasa listahan na yun eh. Hindi naman nag-aaway-away, di ba? Na, saan na ba yun? Pakita ko sa inyo yung listahan. Hindi naman nagkaroon ng issue ng pag-aaway sa hatian ng pera. Right? Parang ang mga DDS vloggers, no? Kanya-kanya. Although magkakakilala, hindi sila katulad ng mga ensaymada vloggers ngayon na buo. Pinagsama-sama ng palasyo. 'Di ba? Yung mga DDS vloggers, Team Tubo, BBM vloggers, Team Tubol, ayun yan, yung mga ensaymada na iyan. Buo sila. Tinipon sila eh, 'di ba? Pag may mga events sa Malacanang, sama sila. Pagka magpupunta ng Kadiwa, sama yung mga vloggers na yan, kung saan-saan pa. Pero itong mga nasa listahan na ito, never nating narinig na nag-away-away sa pera or hatian ng pera. Binabaliktad yata nila ang kwento. Eto nga po, oh. Ayan. Totoo kaya na 300k per month ang sahod niya? Ang tinutukoy ay si nakaladkad pa si VP Sara. Isinama sa thumbnail si VP Sara. Anong gustong palabasin? China ang nagsasweldo dun sa Pogi or si VP Sara ang nagsasweldo? Ano to? Ang mga DDS vloggers na nasa, yan, ilan sa mga nasa pictures. Mapera itong Hunyango. Anong gusto nilang palabasin? Na ang mga DDS vloggers binabayaran ni VP Sara? Parang gusto nilang sabihin yung confidential funds si VP Sara binibigay sa mga vloggers. Kaming nagkikriticize ngayon kay PBBM, binabayaran kami ni VP Sara. Ganun ba ang gustong palabasin? Yung Pogi, si Tio Moreno po yan, nasa, saan ba siyang banda? Siya ay nasa pang-apat. Ayan, si Miss Sass yung number 1, si Miss Crisette yung pangalawa, si Miss Maharlika yung pangatlo,
si Alex Destor, ni-reveal pa nga yung totoong pangalan, siya si Tio Moreno. Siya yung pogi. Matsu ito, mahilig nga ito maghubad-hubad, nagpapakita ng matsong katawan, di ba? Nagta-trunks pa nga ito eh. Sa kanya mga posts sa Facebook. So ito ay, I think, video ito ng isa sa mga ensaymada vloggers. Ito nga oh, ang pangalan niya, Top 1. Isa rito sa bumanat sa akin, hindi ko naman siya kilala nung kaingayan nung ensaymada issue, nung meet and greet. Isa yan sa mga bumanat-banat sa akin, hindi naman niya ako kilala. Wala naman siya doon sa meet and greet, ako ang nandun. So sino mas may alam kung anong kinain ng mga bisita doon? At bakit niya ako binabatikos? Nandun siya sa loob, bisita siya ng Malacanang, hindi ko siya nakita doon. Yung labandera, nakita ko doon sa loob ng Malacanang, yung The Political Labandera, yung nag-post nito, si TPL3 or si The Political Labandera 3 or si Murin, nakita ko doon sa palasyo, nagmamaganda doon, no? Ang kanyang talampakan kinulayan pa ng martayolet. Tama ba ako, Murin? Kinulayan mo ng martayolet para kunyari bagong photo pa ka? Bagong photo pa? Oh. So yan si Tio, gwapo. Saan kaya nanggagaling ang di umano'y 300k na buwanang sahod nitong si Tio Moreno bilang speechwriter sa Office of the Vice President? Speechwriter ni VP Sara, si Tio. So, saan daw galing ang 300,000 na monthly? Oh, Diyos ko po, 4 na buwan, milyonaryo ka na? Wow! Ang sarap palang maging mouthpiece ng China. Ang sarap palang maging pro-China kung gano'n, di ba? Oh. Itong si Top 1 kamukha to ni Loren Ligarda. Pulis yan siya, Top 1 daw yan siya sa NAPOLCOM exams, parang board ng mga police or something. Kung hindi ba NAPOLCOM, kung ano yung board exams nila ng mga criminology. Top 1 daw yan siya, kaya proud na proud siya, no? Number 1 siya sa nag-take ng board exams ng pagka-police. Pulis siya, pero kung titingnan niyo yung picture niya, mukha siyang babae, kamukha siya ni Loren Legarda. Maybe I can zoom the picture. Zoom nga natin. Ito. O, yan o. Kamukha siya ni Loren Legarda. Di ko maintindihan kung bakla ba yan, tomboy. Anyway, huwag natin batikusin ang itsura niya. Pero mukha siyang babae. Alam niyo, may mga kilala akong pulis na bakla naman. Pulis sila pero bakla sila. I mean, nagsisiga-sigaan pero kunwari nang huhuli ng mga lalaking pakalat-kalat sa gabi. Like, di ba may mga naka-duty pulis sa gabi? Kunwari manghuhuli sila ng mga lumalabag sa curfew, yung pala pag nanasaan din nila yung hinuli nila. Hoy, Top 1, may kilala akong ganyan, hindi ko sinasabing ikaw yan ha, pero may mga kilala akong pulis na bakla. Hindi lahat ng pulis lalaki, pwede pa. O, tapos ang itsura mo mukha kang bakla. O, nilait yung itsura. Mukha talaga siyang babae, kamukha siya ni Loren, mga ate at kuya. So, ensaymada vlogger yan siya. Sabi ni Tio Moreno, imagine, instead of making contents about Marcos's administration, they create contents about me, an ordinary supporter with no influence and political power. Their source, Jam Magno. Si Jam Magno daw ang source. So, siguro may parinig si Jam Magno about mga vloggers na 300,000 per month ang bayad. Maybe silipin natin si Jam Magno ha. Mukhang may banggaan si Tio Moreno tsaka si Jam Magno eh. Si Jam Magno kasi parang bulag na ngayon eh. No? Pro Tambaluslos yan siya eh. Supporter siya ng Tambaluslos. Oh. Ayan eh, vlog na naman si Jam Magno. Oh. Oh. Mukha talagang ritoke yung ilong niya. Feeling ko ha. Oh, anyway, silipin natin. Sus. Oh. Sige, baka meron siyang vlog na ano eh. Ha? Kahilig mag-cover. Anyway. Oh. Basta ang source daw nila ay si Jam Magno, nagsabi na 300k daw a month yung bayad. Wala ko nakikita so far. Anyway. Pero si Jam Magno po, maliit na babae ito. Okay, ito pa yung isang post ni Tio Moreno. Siya, unless makatupong mo bisan gamay sa gama nako, dili mo makatarog. Ano ibig sabihin ng mga atat kuya, mga Bisaya diha, paki-translate.
So, hindi kaya si Jam Magno tinutukoy ni Tio Moreno dito? Yung height daw ay parang ito yung nasa kabila na yun, parang yun yung games sa mga dikipad na cellphone, Nokia, tama ba? Tama ba? Ay, di, sa computer kapag walang internet. Pwede mong laruin yung ganyan, di ba? Yung tumatalon-talon. Kapag yung computer mo ay walang internet, I think, nalalaro ko yan dati, yung tumatalon-talon na dinosaur. So, ganyan daw yung height, pero ang attitude daw, parang T-Rex. Hindi kaya si Jam Magno tinutukoy dito ni Tio Moreno? Kasi Jam Magno, maliit lang na babae eh. Inamin daw ni Jam na retokada siya. I think, yeah. So, may isa pang shinare si Tio Moreno dito. Handali share ko lang sa inyo. Yung parang video ni Jam Magno nung siya ay wala pang retoke. Kayo na magsabi. Oh, parang nagpe-personalan na sila ni Tio Moreno eh. Eto. Jam Magno, bakit mo inaakusahan? Kasi sabi niya, ikaw daw yung source eh. Ayan, shinare ni Tio Moreno oh. This is Jam Magno nung walang retoke. Parang parang bingaw pa. O, tingnan natin nga. Tayo Magno! Liz! Jam Magno! Hey! Camille! And this is our version of Kesha's TikTok. Wake up in The morning feeling like P. Diddy. I wanna hit this city. Naku, makaka-copyright ako ni Kesha. Yung original na yung kumanta ng TikTok. May kanta po kasing TikTok bago nagkaroon ng app na TikTok, okay? TikTok on the clock but the party don't stop. Parang ganon. So, wag natin lagyan ng audio kasi ako na lang ang kakanta. Oh, Diyos kasi Jam Magno ba yan? Hay! Murag itumon siya og kuan kanang ngipon niya kalain ba? Ilong niya kurapa manjud. Pero at least natural, di ba? Pero yung para siyang nangangagat mo ha. In the morning feeling like P. Diddy. Got my glasses, I'm at the door, I'm gonna hit the seat. Before I leave, brush my teeth with the, what the heck? Naghang. With the bottle of wine. Bottle of wine. I need for the night. I ain't, ano ba yan? I ain't coming back. I'm getting pedicure on my toes. Whatever. Jam Magno, what's going on? Murag manugkagat man siya, no? Parang kakagatin niya ako, no? And anyway, so much for that. O, nilalait ni Tio Moreno ang Diyos ko po, yung isa tumirik na yung mata, yung nasa dulo. Sa una pa, Judy, ay, sabi, ano ibig sabihin? Noon daw, noon pa. Ganto daw pala noon. Tama ba? Sabi ni Tio. Jam Magno, hindi na pagmumukha. Mukhang nangangagat. So, ang laki ng iginanda, di ba, ni Jam Magno ngayon? Oh. Ay, Diyos ko po, ginoo ko si Jam Magno talaga yan. Si Jam Magno kasi parang ensaymada vlog. Jam Magno, matatanggap mo ba kung matawag ka ng ikaw ay ensaymada vlogger na rin? Kasi ang tinutukoy na ensaymada vloggers ay ang mga kiss ass ngayon kay PBBM. Kiss ass din kay Tamba. No, kahit na puro kapalpakan na, puro band-aid solution ang ginagawa, hindi talagang solusyon sa, let's say, kahirapan, pagmahal ng bilihin. Parang ano lang, masabi lang na may ginagawa, pero hindi totoong solusyon sa problema. Sambang-samba ka dyan, bakit? Ang alam ko kasi ikaw ay matalinong vlogger, influencer, TikToker. Kala ko matalino ka, bakit parang hindi mo nasi-sense na ang trabaho ng mga nakaupo ngayon ay lousy, na sila ay incompetent, na sila ay palpak? Bakit sambang-samba ka kay Tamba? Lalo kay Tamba, sambang-samba ka eh. Ano ang napapala mo dyan bilang ensaymada vlogger dyan? At ikaw daw ang source, sabi ni Tio Moreno. Ayun no? Saan ba yun? Ikaw daw ang source eh. Nung alleged, ayan, oh. Alleged 300k a month. Ang source nila si Jam Magno. Ng issue na ito, 300k ang bayad. Sino nagbabayad yan? Si VP Sara o China? And kayo mga Mawinians, yes. Naniniwala ba kayo na ang nasa listahan
yung nasa listahang pinakita ko sa inyo kanina ng mga DDS vloggers ay mga bayaran ng China ng tigti 300k. I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.